Good day, Bulacan Locals. Nandito tayo ngayon sa Adriano Salvador House, bahay ng Adriano Salvador, presidente municipal ng pinagsamang bayan ng Kingwa, Plaridel at San Isidro o ngayon ay Pulilan. Noong 1908 dahil sa kanya nakamit ng Pulilan ang pagsasarili nito noong 1909. Bilang guro, ginamit niya ang bahay na ito bilang silid-aralan ng eskwela publika noong 1882. Naging lugar ng mga mahalagang pagtitipon, politikal at sosyal. Tinawag rin itong Malacanang ng Pulilan. Pasok tayo sa loob ng bahay, mga kalocals. Okay na tayo, pasok na ako. Ayan, mga kalocals, kasama natin si Ate Maricel. Hello po. Chuchu. Ay, mga ka-locals. Dati rin pala siyang munisipyo. Dati siyang munisipyo. Nagsilbi din siya bilang munisipyo. Maglilinis ka te ah. Ito yung bahay, mga ka-locals, dito sa Barangay Poblacion, Pulilan, Bulacan, pagmamay-ari ni Adriano Salvador, dating municipal mayor, municipal president ng Pulilan, Bulacan. Mga ka-locals, yung bahay na to ay tinawag din nilang Malacanang o Pulilan at nagsilbi itong joint municipal ng Kingwa o ngayon ay Plaridel at ng Pulilan, Bulacan. Pasok tayo sa taas, mga kalocals. Ito yung pinakasilong niya. Ito dito te. Malawak pala yung niya natin, yung bakuran niya. Ito yung likurang bahagi niya, mga kalocals. Ayun, may hagdanan pa dun. Daming aso pero mabait na sila. Kanina tinatawalan nila ako. Ang laki ng bahay na to, mga kalocals. Isa siyang bahay na bato. Lawak din ang kanyang bakuran. Maraming dahon kasi marami ring puno. May puno na mangga, puno ng buko. Iba-iba pa. Pwede yung makyat eh. Akyat. Dito daan. Ano to te? Dati siyang silong, ganun. Bodega na siya ngayon. Pasok tayo dito, mga ka-locals. Ito yung pinakasilong ng bahay. Yan yung pinakasilong ng bahay, mga ka-locals. Nakita niyo yung pundasyon, no? Mga adobe. Ang lalaki, malapad siya. May dito, may hagdanan, spiral stair. Puro kapis yung bintana niya. Tapos meron ditong hagdanan na paikot papunta sa taas. Ayan, ito yung pinakasilong, mga ka-locals. Wala nang gamit dito sa baba.
Ito meron ditong isang papag. Dito siguro sila ate. Yung caretaker dito natutulog sa baba. Napakalaki nung bahay na to mga kalokal. Tayo damaan mga kalokal. Sarado daw dun sa taas. Dito tayo sa paikot na hagdan damaan. Let's go. Ang lawak ng bahay mga kalokal. So, ganda. Ang dami ko na nakita na kalado. Ayan, ang tawag yan mga kalokals dun sa... Yan, nakikita niyo yan. Ayan. Yung may design na yan, kalado ang tawag dyan. At ang dami ko na nakita ganyan design na kalado. Ito, lawak ng bahay. Oh. Yung mga chandelier pa. Maayos pa tong bahay na to mga kalokals. To. Tignan niyo yung sahig. Talagang maalikabok lang. Mga chandelier. May poste. Yung poste niya, puno. Tapos, dito din may chandelier. Lawak. Ito yung pinakasala siguro mga kalokals. Kasi ito yung entrance niya. Ayan o. Doon tayo galing. At may hagdanan dito. Yan, papakita ko sa inyo yung hagdanan. Yan. Tapos, dito tayo. Ayan, pasok tayo mga kalokals. Magsimula ulit tayo. Kuwari, dito tayo pumasok sa harap. Okay. O, ayan. Adriano Salvador House. Bahay ng Adriano Salvador, Presidente Municipal ng pinagsamang bayan ng Kingwa, ngayon ay Plaridel, at San Isidro, ngayon ay Pulilan. Noong 1908, dahil sa kanya, nakamit ng Pulilan ang pagsasarili nito noong 1909. Bilang guro, ginamit niya ang bahay na ito bilang silid-aralan ng eskwela publika. Noong 1882, naging lugar ng mga mahalagang pagtitipon, politikal at sosyal. Tinawag rin itong Malacanang ng Pulilan. Tinawag din yung bahay na to mga kalokals na Malacanang ng Pulilan. Save Our Heritage. FIVAP 2011 Pulilan mga kalokals. Ayan. 1882. So, ang bahay itinayo siguro mga 1800s. Parang ganun. Pagpasok mo pa lang may chandelier na dito. Matibay pa tong bahay mga kalokals. Ayun o, kompleto pa yung sahig. Pasok tayo. Maalikabok lang. Tapos yung poste niya, puno. Ayan ang mga kalokals. Nakita nyo? Yung kanyang mga poste. Wala nang laman yung bahay mga kalokals. Wala nang mga gamit. Ang lalaki ng mga salamin, no? Mga bintana. Puro kapis. Wala nang laman yung gamit dahil wala na nakatira dito sa bahay na to mga kalokals. Nakakalungkot lang, no? Dahil wala na nakatira at hindi na siya ganun na maintain dahil medyo malikabok na nga. Pasok tayo dito sa isang kwarto. Ang lalapad nung
kanyang mga sahig. Ayan. Isang kwarto. Meron pa isang kwarto dito. Tapos, ito yung dinaanan natin. Meron siyang tagos. Ano yun? Mga dumi ng pusa ng hayop. Meron siyang tagos dito sa spiral na, ayan, mga kalocals. Yan tayo dumaan kanina. Ayan, may shortcut siya. Tapos, may isang kwarto pa dito. Ito, parang, siguro dito yung dining nila. Parang dining. Tapos may isang kwarto pa dito. Yan mga kalocals. Nasisira na yung sahig dito. Tapos may CR. CR. Ayan. Modern na yung CR. Ito yung pinakasala mayor. Tapos dito yung dining. Pasok tayo sa kusina. Ito, parang kusina siya. Ayan, kusina. Nagkaalangan ako, baka ako bumagsak eh. At ayun si ate. Nagwawalis. Ano to? Siguro ano to? Banggerahan? Or CR? O baka para siyang bodega ng mga pagkain siguro. Yan. Tapos ang galing ng mga dito ako na-amaze yung mga puno. Isang buong puno talaga siya. Meron dito parang lutuan. Adriano Salvador, medico. Yero siya mga kalocals. Ano kaya ito mga kalocals? Pugon ba to? Antik na to. O tapos, ito yung banggerahan na dito medyo na siya. Minodern na siguro to. Dahil nakatiles na siya. Tapos may isang pinto pa dito. Te, okay lang buksan ko to? Ayan, buksan natin. Ito ay palabas na. Ito yung pinaka back door pala to. Ayan mga kalocals. Ito yung daan sa likuran. Napakalaki ng bahay na to mga kalocals. Tapos dito parang meron silang tangke. Ayan, nung araw ganyan eh. Talagang may ganyan yung mayayaman. Tapos may isang pinto pa dito. Ano kaya naman ito?
siya mga kalocals. Ang lawak pa ng ano niya, oh. Yung duluhan niya, yung bakuran niya sa likod. Oh. May mga puno ng mangga. Duhat. At duhat to. Yung isa duhat, yung isa mangga. Ayan. Dami mangga, oh. Nagkakalaglag lang. Adriano Salvador, Dr. Adriano C. Salvador, mediko at guro dito sa bandang kusina mga locals. Yan yung kalagayan ng sahig. Ang ganda ng mga chandelier. Ito, dito ako na-amaze yung sahig niya. Ang lapad ng mga kahoy na ginamit. Kabanal-banalang ngalan ni Hesukristo, iligtas mo kami. Ayan, okay. Kabanal-banalang ngalan ni Jesus, iligtas mo kami. Dito sa loob ng bahay mga kalocals, overall maayos pa talaga yung bahay. 90% na. Talagang matibay pa kasi nga yung ginamit ng mga kahoy sigurado mga nara at mulabe. Tapos yan yung mga titibay na mga kanyang mga poste. Kaya lang medyo hindi na nalilinis, maalikabok, yun lang talaga, alikabok lang tsaka yung agiw. Pero maayos pa yung bahay. Balita ko kay ate sa caretaker, ang sabi niya ay parang planong ipag-iba na tong bahay kasi ibinebenta na daw yung lupa. Pero nakapetisyon pa dahil ito ay heritage site dito sa Pulilan, kaya hindi siya ganon kadali na ibenta or mabebenta. Siguro mag-uusap pa yung munisipyo ng Pulilan at saka yung may-ari ng napakalaki ng bahay na ito mga kalocals. Yan, kung gusto niyo siyang puntahan o pasyalan, pwede naman siguro. Ikot pa tayo, isa pa. Ayun siya dati, oh. Nakita niyo yung kalado mga kalocals. Meron siyang design na ibon at mga bulaklak. Ayan, ngayon ko lang din napansin nung nilapit ko yung ating camera.
Tapos nakita niyo yung mga poste niya mga kalocals. Tignan niyo yung mga poste niya mga kalocals. Oh. Buong puno. Wala lang akong idea kung anong puno siya. Pero solid siya. Oh. Napakatigas. Yan mga kalocals, naikot na natin yung bahay. At yan nga, wala nang laman yung bahay dahil wala na nakatira. Baba na tayo mga kalocals. Eto tayo, nandito ulit tayo sa silong. Ito parang binago na to. Pasok tayo dito sa harap. Tingnan natin yung harap. Medyo masukal na dito mga kalocals. Ito yung pinakaharapan ng bahay. Ayun yung karsada oh. Ayun yung karsada. Tapos ito yung pinakaharapan ng bahay. Masukal na. Maraming damo. Tsaka puno. Punta tayo sa gilid. Ayun yung hagdanan sa harap. Buong buo pa rin yung kanya mga kapis na bintana mga kalocals. Yun lang yung napansin ko dito sa bahay na to. Dito masukal na. Ay may mga mangga si ate. Hingi tayo mangga mamaya. Ito yung gilid ng bahay oh. Lawak siya, hanggang dun siya sa dulo. Masukal na dito sa labas ng bahay mga kalocals. Hindi na nahahawan yung mga damo at mga halaman. Masukal na rin dito sa parting to. Napag-alaman natin dun sa caretaker kay ate. Dati silang caretaker pero ngayon nagpupunta na lang sila dito para pakainin yung mga aso. Yung mga aso niya. Yun, kaya ang nililinis niya na lang yung baba. Kaya itong bahay, nung pumasok tayo sa loob, talagang medyo malikabok na. Tapos itong paligid, nakita niyo naman, marami na mga halaman at puno na tumubo. Medyo masukal na. Kailangan talaga ng isang caretaker talaga na mag-aayos. Sila ate tingin ko, sila ate willing naman, kaya lang hindi na kasi din sila sineswelduhan, kaya siguro hindi na rin nila hinahawan yung mga damo, yung mga halaman. Pero nagpupunta sila para linisin yung baba tsaka yung silong at pakainin yung mga aso. Ang pinaka-caretaker talaga o bantay dito ngayon mga kalocals, yung mga aso. Ayan, yung harapan mga kalocals, nakita nyo na.
Pasukal. Ito yung likurang bahagi ng bahay mga ka-locals. Samahan nyo ako sa susunod natin na episode mga ka-locals. Maghanap pa tayo ng mga lumang bahay dito sa Bulacan at ang mga kasaysayan ng Bulacan alamin pa natin. Salamat sa panonood mga ka-locals. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share nyo na rin yung ating video at i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na videos natin. Salamat!